Nakatupi ang pantalon at manggas, may hawak na itak palaban. Sa ganito inilarawan si Gat Andres Bonifacio sa mga monumento at bantayog na ipinatayo para sa kanyang alaala. Kalaunan, siya na rin ang sumimbolo at kumatawan sa masang Pilipino. Nakulang man sa pinag-aralan, sobra naman ang katapangan. Pero taliwas daw rito ang tunay na pagkatao ni Bonifacio ayon mismo sa ilang eskolar. Maisip o may pagka-intelektual din daw ang supremo ng Katipunan. At kung babasahin nga ang ilan sa kanyang mga akda, makikitang masidhi ang pagmamahal niya sa inang bayan. Ika nga ng kanyang tula na ginawang kanta, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Ang mga linyang yan, simpleng-simple pero tagos sa puso. Marahil nga'y hindi naging patas ang kasaysayan sa pagkilala at pag-alala kay Bonifacio. Naging limitado ang pagkakahusga sa kanyang pagkatao bilang matapang pero mapusok daw na bayani. Gayong kung tutuusin, wala namang perpektong bayani. Lahat naman sila may kahinaan at kapusukan. Nagkataon nga lang siguro na ang kay Bonifacio kung gaano kaikli ang kanyang pisi. Kung anuman, biktima si Bonifacio ng kung tawagin sa Ingles, stereotyping. Minaliit ang lalim ng kanyang pag-iisip at ang naaalala lang sa kanya ang kanyang pagiging gerilya o mandirigma. Pero kung masusi lamang na pag-aralan ang mga nagawa ni Gat Andres Bonifacio, kung paano niya sinimulan ang Katipunan at ang revolusyon, makikitang hindi siya simpleng tao lang na kulang ng kakayahan. At ang matindi niyang pag-ibig sa ating inang bayan, hindi pwedeng minosin lang.